And now on the commandment number 12, at ang kautusan ni Kristo bilang 12 ay, sabi rito, huwag kayong mag-alala para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Do not worry about your basic needs. Saan po natin makikita ang mga talatang yan? Okay, sabay-sabay. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the sky, air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today, and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Seek first his kingdom and his righteousness, and all things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry itself. Each day has enough trouble of its own. Okay, dito sa ating binasa mga kapatid, paulit-ulit na sinabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Do not worry. Amen? Yan ay isang kautusan. Ano ba ang pag-aalala? Bakit sinasabi ng Panginoon na huwag tayo mag-alala? Okay, tingnan natin. Ang pag-aalala ay natural na bunga ng kawalan ng katiyakan sa mga susunod na mangyayari. Now, ang sabi ng Panginoon, okay, huwag kayong mag-aalala. At ang pag-aalala na tinutukoy dito ay yung mga pang-araw-araw nating pangangailangan. Hello? Hello? Basic needs. Ano yung basic needs natin? Food, clothing, and shelters. Ano pa yung mga pangangailangan? Kailangan natin yun. Pag-aaral. Ano pa? Trabaho. Ano pa? Health. So these things, hindi maiwasan na tayo ay mag-alala. Maaring mapagtagumpayan natin ngayon yung pag-alala natin kahapon patungkol sa needs natin yon. Maaring we overcome, pero bukas, makalawa, palibas na may panibagong pangangailangan na naman, bukas, makalawa, palibas na mayroon na naman tayong pangangailangan, kung wala tayong makitang katiyakan na hindi masasapatan yung pangangailangan bukas, makalawa, ngayon, tayo ay nag-aalala na. Na ang pag-aalala ay hindi lamang ito nakakasira ng ating physical na katawan, hindi nagdudulot lamang ito ng sakit at karamdaman, pero ito po ang sabi ng Bible ay nakapagpapabawas din ng ating buhay. Who of you, by worrying, can add a single hour of his life? Sino sa inyo sa pamagitan ng pag-alala ay makapagdadagdag ng isang oras man lang sa kanyang buhay? Hello? Andyan ba kayo? Amen? So, ang sabi ng Panginoon, huwag. Ngayon, pag tayo ay mag-alala, we are what? Disobeying, violating His command. That is why, ngayon pa lang, tingnan natin ano ba yung prescription ng Biblia upang mapagtagumpay natin yung pag-alala. Andiyan na ho ba kayo? Handa ho ba kayo? Common reasons of our worries. Ayan na nga po sinasabi ko nila. Basic needs, food, clothing, and shelter. Ano pa? Education, job, health. Yan po ang kadalasang dahilan ng ating mga ipinapag-alala. Sino sa inyo ang hindi nyo naranasang mag-alala sa mga bagay na ito? Hello? Mayaman o mahirap? Mayroon siyang aalalahanin. At ang kanyang mga dahilan ng kanyang pag-aalala naririto. Amen? Maski na sabihin mong si Obama o sino mga kilalang tao, mayroon dyan siyang inaalala. Maaaring wala sa basic need, wala maaaring sa food, wala maaaring sa clothing, shelter, education. Pero what about health?
Ano, meron siya na maski na yung pinakamayamang tao sa Asia, si Henry C., hindi pwedeng wala siyang alalahanin. Mayaman o mahirap, isang bagay lang, isa lang ang kilala kong walang inaalala rito. Alam niyo sino? Ito ko sa mental hospital. Ang mga tao hindi niyo makikita nag-aalala sa mga bagay na yan. But we know that they are not living a normal life. Ano ibig sabihin? And you are normal. Amen? At bilang bahagi ng normal pamumuhay ay yung hindi maiwasang mag-alala. Amen? Kaya lang, ang pag-alala ay araw-araw na dumarating. Okay? At sabi ng Panginoon, kinakailangan nating matutunan mapagtagumpay na yan. Now, mayroong mga reason or assurance bakit hindi natin kinakailangan maglala. Sabi nito, who of you by worrying can add a single hour to his life? Okay, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Mabuhay lang dapat, mabuhay daw po tayo para sa ngayon. Kung may alalahanin bukas, hayaan mo ang bukas ang mag-alala sa kanya. Learn to transfer. Matuto tayong ipasa yung bola sa kung sino ang dapat tumanggap nito, kung sino ang dapat mag-alala. Kung ang pag-alala nyo para sa bukas, ipasa nyo kay bukas. For tomorrow will worry about itself. Now, the Lord's assurance that He knows and He is able to meet our needs. Nilireview lang natin. Sabi ng Bible, consider the birds of the air. God is giving us the assurance. Whatever He needs, He will provide. Consider the birds of the air. Pinapractice ba ito? Sabi ko sa inyo nakaraan. Di ba? Every time you see a bird, be reminded and declare that the Lord is faithfully, that the Lord faithfully provides. So, please, for your own sake, to grow your own faith, practice this, that whenever you see a bird, be reminded and declare that the Lord faithfully provides. Yung bang paglabas yung mamaya rito, may makita kayong ibon. Okay? Kung wala kayong makita ng ibon na lumilipad, pwede na yung manok. Kasi manok is considered as bird. Okay? Sabi niya, ay Lord, may pangangailangan ako. But Lord, you faithfully provides. Just confess it in faith. Just confess it in faith. God gives us the assurance, okay, that the Lord provides. Why? Consider the birds of the air. Consider the flowers of the field. Okay? Tingnan nyo yung mga bulaklak sa parang. Di naman nila dinadabitan ng kanilang sarili. Even Solomon did not wear. Okay, maging Solomon daw hindi nakapagsuot ng ganda ng mga kulay ng mga bulaklak. But the Lord clothed them. Okay, every time you see a flower, be reminded and declare that the Lord faithfully cares. Huwag po kayong magmumupok. Kung may mga sandali na parang matatapos na ang araw pero walang nangyari, hindi dumating yung kailangan nyo, nagutom kayo, walang dumating na pera, huwag kayong magmumukmok. Because even if nasa ganun kayong kalagayan, hindi nawawala yung katotohanan ng ang Panginoon ay nagmamalasakit sa atin. Amen? Ito po'y napatunayan ko na sa aking buhay over and over again. There were times, hindi lang dalawa, I think mga tatlo. Okay, nakapanalangin ako, Lord, kunin mo na ako. Okay? Alam niyo, pag ang tao nakapanalangin, kunin mo na ako kasi nakakapanalangin ka ng ganong klase pag grabe na ang problema sa buhay. Feeling mo you are abandoned by God. Feeling mo people around you does not care for you. Kaya dumating ka sa punto na, Lord, kunin mo na ako. Almost 3 times sa buhay ko nakapanalangin ako. But praise God, sinungaling ang damdamin ko. Hallelujah. At totoo ang salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. Amen? Amen. Huwag mo ngayaan ang damdamin ang mangibabaw, okay, at pawalang bisa ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nagtatagumpay ang sinasabi ng ating damdamin, nagtatagumpay lang siya kung wala kang salita ng Diyos sa iyong puso. Even if dumating sa punto na hindi mo na kaya, you fail to believe in the Word of God. But if you have the Word of God in your heart, the Lord will sustain you. Hello? The Lord will prove that His Word is true. Hindi ako nagbibiro, almost 3 times so, nag-pray ako, Lord, kunin mo na ako. Because of hopelessness, because of helplessness.
Amen? Lalo na maputulan ako ng kamay. Okay? Mahabang kwento. But for some of you na first timer lang, I want you to understand this. Hindi lang ako nabuhay sa isang napakahirap na pamilya. Naging imposible pa sa akin ang magtiwala ang mga tao para pahiramin ako ng pera, pag-aralin ako, para bigyan ako ng trabaho. During those times, hopeless, helpless, walang liwanag ang aking future. But praise God, hindi ako nagkamaling makinig ng salita ng Panginoon. Amen? Maaaring nagtatagal, though it tarries, but wait for its fulfillment, for it shall come to pass. Amen? So, kung may mga sandali na parang bibigay na ang iyong pananampalataya, hallelujah, sabihin nyo na lang ang pangalang Jesus. Amen? Kasi nangyari ho yan kay St. Peter. Amen? Dumating sa punto na naglalakbay sila sa Sea of Galilee. Okay? Ano sabi ng Bible, halos sumubog ang kanyang bangka, kanilang bangka. All of a sudden, nakita niya si Jesus at naglalakad. Ang sabi ni Peter kay Jesus, Lord, bid me to come. Kung nais mo, papahaya mo pumunta ko sa inyo. O sige, pumunta ka sa akin. Hello? Lumakad si Pedro sa tubig. Okay? At nung siya nakatingin sa Panginoon, nakakalakad siya sa tubig. Subalit nung makita niya ang lakas ng alon, maramdaman niya ang lakas ng hangin, unti-unti siyang lumubog. At habang siya lumulubog, ano ang kanyang sinabi? Ano kanya sinabi? Hindi niya sinabi, Oh God of Abraham, Isaac, and Jacob. Oh God of Israel, you are faithful. Hindi niya sinabi yun. Shortest prayer ever recorded in the Bible that was answered by the Lord Jesus Christ is what? Lord, save me. Hello? Lord, save me. Yung bang darating sa punto na pag sinusubukan ng Diyos ang iyong pananampalataya, wala kang makitang tugon sa paligid mo, maski sa mga kapatiran, wala kang makitang tugon, Diyos na lang ang natitira, huwag mong kakaligtaan ang salitang ito, ang mga padala ito. Jesus Christ, save me. Hallelujah. Amen? Hallelujah. So every time you see a flower, be reminded and declare that God faithfully cares. He faithfully cares. Sa mga panahon na awang-awang ka na sa sarili mo, I want you to understand this. God is watching over you. Amen? Bakit nangyayari yan, Pastor? Para matuto kang manampalataya. Para matuto kang magtiwala. Hello? Para matuto ka na kung mayroong dapat na pagkarapat dapat pagtagalaan, walang iba kundi ang Panginoon. Kasi ang tao sa paligid mo, magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, maski Kristiyano, maski mga Kristiyano na nagdala sa iyo, pwede pong mag-fail sila sa expectation mo. Why? Because they are also imperfect. They are also in need. May pangangailangan din sila. Hindi sa lahat ng panahon na lumapit ka sa kanila, matutulungan ka. But if the Lord is putting your faith to test, always remember, Jesus cares for you. Amen? That is the assurance. The assurance given us by the Lord is to look at the birds of the air and the lilies of the sea or the flowers. Okay? Sapagkat ipinapaunawa siya sa atin ng Panginoon, i-remind sa atin ng Panginoon that He provides and that He cares. Amen? Now, how to overcome worries in life? Dito ko excited eh. How to overcome worries in life? Okay, nakadalawa tayo rito, di ba? Nakarang linggo. The first, if you want to overcome worries in life, first and foremost, this is basic, mga kapatid. Align your life to the will of God. Yan po ay nandun po sa teksto na ating pinag-aaralan. Therefore, I tell you, do not worry about your life. What you will eat or drink, or about your body, what you will wear, is not life more important than food? Ayan ang tanong sa atin ng Panginoon, hindi ba't mas mahalaga ang buhay kaysa sa pangangailangan mo? Bakit sinabi ito sa atin ng Panginoon? Kasi ganitong mag-isip ang tao. Ang tao, mas binibigyan ng importansya kung paano siya kumain, kung paano siya magdamit, kung paano siya mabuhay. May mga tao na handang
Isakripisyo ang prinsipyo. May mga tao na handang ibenta ang kanilang kaluluwa sa demonyo. Hello? Magkaroon lang sila ng karangyaan sa buhay. Ano sabi ng Panginoon? Is that life more important than food? Ano ang gagawin mo pag may pangangailangan ka sa basic needs mo ngayon? Iko-compromise mo yung pananampalataya sa Diyos? Ano ang gagawin mo pag nasa matinding pangangailangan ka ngayon? Ha? Iba-violate mo yung kautusan ng Panginoon? O manampalataya? So if you want to overcome your worries in life, ang basic na itinuturo sa atin ng Panginoon, tiyakin natin mga kapatid, na i-align po natin ang ating buhay sa kalooban ng Diyos. Okay? Is that life more important than food? Okay, pag-aralan na natin yan. Second, be sure that the Creator God is your Father. Tiyakin natin na ang Diyos na manilikha ang siya nating Ama. Saan nakalagay yan? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. The question is, am I really a child of God? Kasi obligasyon ng Diyos na siyang Ama nating nasa langit, natuparin ang pangakong ito. Kanino ang pangakong ito? Kanino ipinangako ng Panginoon ang Matthew chapter 6, 24 to 34? Ha? Your heavenly Father. Very exclusive po ito. Hindi niya ito ipinangako sa sangkatauhan. Ipinangako niya lamang ito sa kanyang mga totoong anak. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? That is why we need to understand, ano ba ang tingin natin sa Diyos? Siya ba yung lumikha ng langit at lupa? Of course, yes. Pero kinakailangan dumating tayo sa kalalagayan ng ating pananampalataya na ang pagkakilala natin sa Diyos ay very personal. That is not only our Savior, He's not only our Master, He's not only our Lord, He's not only the King of Kings, but Creator God is your heavenly Father. Amen? John 8:31 to 47, binasa natin ito last Sunday. Ang lahat ng tao, nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Amen? Ang sabi rito ng Panginoon sa mga Hudyo na hindi nananampalataya sa Kanya, bagamat nananampalataya kay Abraham, you are doing the things your own father does. Sino raw ho ang ama ng mga taong ito? If God were your father, you would love me, for I come from God and now I'm here. Ang sabi rito, you belong to your father, the devil. And you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. So, sino na ho ang tatay ng mga sinungaling, ng mga mamamatay tao nang hindi gumagawa ng kalooban ng Panginoon? You belong to your father, the devil. It comes from the mouth of the Lord Jesus Christ. It shows na hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Bagamat ang lahat ng tao nilalang ng Panginoon, subalit hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Paano magiging anak ng Diyos ang kanyang nilikha? Yet, to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ang isang tao, para maging anak ng Diyos, he is given the right. Because God has only one Son. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. Jesus Christ is the Son of the living God. So if Jesus Christ is the only Son, paano tayo magiging anak? Ang sabi nito, yet all who receive Him, who is Him? Jesus Christ. If we believe in the Lord Jesus Christ, we receive Him as Lord and Savior. Sabi to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Kaya yung ating pagiging anak ng Diyos is by virtue of adoption. We are being adopted into the family of God by what?
by believing the Lord Jesus Christ. Praise God! Bakit? Sapagkat ang tao, bagamat makasalanan, mayroon siyang pagkakataong maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang paniniwala kay Kristo. This will ensure our position in God. That God is our Father. How to ensure? Receive Jesus Christ as our Lord and Savior. Paano na natin siya tatanggapin? That if you confess with your mouth, Jesus is Lord. Believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Past tense. Amen? Ano sabi niyan? Kung ipapahayag daw po ng iyong bibig, si Jesus ang iyong Panginoon, manampalataya ka sa iyong puso sa ibinuot ng Diyos sa mga patay, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Kaya yan po ang kumukumpleto ng ating kaligtasan. Believing in your heart that God raised Jesus from the dead, and because you are believing that Jesus Christ raised up from the dead, you will confess that Jesus is Lord. Now, during the time of Jesus, pag ikaw ay isang Hudyo, na nagpalit ng pananampalataya, it means death, it means excommunication. It means suffering, it means death. Hello? Kasi pag ginawa mo ito, you go against the traditional. You go against your forefathers. Papatayin ka, excommunicate ka. But that is a requirement. Sa panahon natin ngayon, hindi natin maramdaman ang pressure. Why? Kasi wala tayo sa kalagayan ng ating pananampalataya dito sa Pilipinas, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, ay being persecuted. Kaya napakadali, kaya hindi mo alam kung sino talaga yung tinanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Malalaman mo lamang yan pag may pagsubok. Pero sa mga bansa, sa mga lugar na persecuted ang Christian, the mere fact na ipinahayag nila ang Panginoon na tagapagligtas sa kanilang buhay, sa kalangitan ng mga taong hostile sa kanila, that's enough for them. Ang mapatunayan nila, Lord, maski na ano ang gawin sa akin ng tao, ipapahayag ko, ikaw ang Panginoon ko. Naniniwala ako na kayo binuhay ng Diyos sa mga patay. Naniniwala ko, ikukumpisal ko ang paniniwalang ito, maski lahat ng taong nakakita at nakarinig sa akin, magalit sa akin. Yun ang kamayran. Kaya naliligtas ang tao. Sa atin, walang ganong klaseng persecution. But how God tests yung ating pananampalataya pagdating mo sa mga pang-araw-araw na pagsubok. Amen? Hello? Ano ang gagawin mo pag wala ka na makain? Ano ang gagawin mo pag wala ka ng pangmatrikula? Ano ang gagawin mo? Okay? Pag wala na sa kamay mo ang mga pangangailangan na kung saan hinahamon ng mga tao. Susunod ka pa ba sa Panginoon? Magpapasalamat ka pa ba sa Panginoon? Magbabasa ka pa ba ng Bible? Dadalo ka pa ba sa gawain ng Panginoon? Pag wala kang pamasahe, kaya mo ba maglakad papunta rito? Oh, come on. Iba nga sinusundo na eh. Ako niyo ibig sabihin? So this is how a person becomes a child of God, by confessing that Jesus is Lord, because he believed in his heart that God raised Jesus from the dead. Amen? Alright. Let's now go to number 3. Number 3, if you want to overcome worries in life, number 3, you must grow your faith. Saan natin makikita yan? If that is how God clothes the grass of the field, which is here today, and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you? Ang sabi niya dito, oh, you of little faith. Kaya ka nag-aalala sa pang-araw-araw na kakainin mo. Kaya ka nag-aalala sa pang-araw-araw na dadamitin mo. Kasi ang liit ng pananampalataya mo.
Pag ang ating pananampalataya ay magpapatuloy na bansot, hindi ka tatantanan ng pag-aalala. Bakit? Di ba sinabi ko sa inyo nung Sunday? Maski mapagtagumpayan mo yung alalahanin mo ngayon, bukas may panibago kang pangangailangan. Bukas, makalawa, sa isang linggo, sa isang buwan, nandyan, lalo na palaki ng palaki. At hanggat wala sa kamay mo sa presente, ang katugunan ng pangangailangan mo bukas, makalawa, sa isang linggo, hindi maaring tamang ka ng pag-aalala. At ang isang katotohanan, yung ating mga pangangailangan bukas, makalawa, papalaki na ng palaki yan. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, oh, you of little faith. Ipinapakita niya dito, if you want to overcome worries in your life, grow your faith. Pag-isabi sa katabi niyo, grow your faith. Now, how to grow your faith? Now, faith, let's define faith is, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Ang pananampalataya po ay yung pagkakaroon ng katiyakan sa ating inaasahan. Okay? At tiyak na mangyayari yung inaasahan mo bagamat hindi mo ito nakikita. Now, paano masusubukan yung pananampalataya? Yung ating pananampalataya ay nasusubukan lamang pag ikaw ay nasa pangangailangan. So, ibig sabihin, kung may nangyayari ka o kung mayroong pangangailangan kinakaharap, bahagi na ang Diyos yan. God is the one creating that, orchestrating that situation of need so that lumitaw yung pananampalataya mo. Maliit ba yan o malaki? Lumalago ba yan o lumalaki? Tingnan nyo ha. Ang isang tao na hindi lumalago ang pananampalataya, pag nagkaroon ng pinansyal na pangangailangan, kung ano ang kanyang nakagawian noon, yun din ang gagawin niya maski siya nakakilala sa Panginoon. Halimbawa, ano ang kadalasang nakagawian ng tao pag meron siyang pangangailangan pero wala siyang pera? Let's say for example, magpaparal sana, tuition fee, pambayad sa kuryente. So, anong nakagawa ng tao? Utang. Hello? Now, pag ikaw ay mangungutang, sino ang una mong pupuntahan? Of course, pag hindi mo kilala yung tao, hindi mo pupuntahan yan. Kaya una mong pupuntahan yung mga kakilala mo. Ang problema mo, kung hindi ka nagpapalago ng pananampalataya, baka halos lahat ng kakilala mo may utang ka na hindi mo binabayaran. Andiyan mo ba? Andiyan mo ba kayo? Hello? Andiyan mo ba kayo? So, pag lahat ng kakilala mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kapatiran sa Panginoon, maski bagong kakilala o utangan mo. Bakit? Kinagawian mo yan eh. Now, I want you to understand this. Huwag kayong malulungkot pag kayo ay kumakarap sa matinding pangangailangan. Ngayon nakakilala na kayo sa Panginoon. Because God is behind the orchestration of that need. So that masubukan ng Diyos kung kayo ay nananampalataya sa Kanya. I'll give you an example. Mayroon tayo mga member dito na talagang mahirap. Andito ba si Tatay Cludo? Wala? Okay. Gusto kong gamitin tong example si Tatay Cludo. Si Tatay Cludo, sa sobrang hirap ng buhay, nakatira sa tabi ng riles niya lang. Ang bahay niya, tolda. Minsan humingi ako yung Archie ng tarpaulin. Ang laking tarpaulin. Para sa panahon ng tagulan, malagyan niya ng tolda yung tabi ng riles. Pero naman yung tolda, wala. Panita po yata, ibinita. Ganyan, hindi mo masisi. Pangangailangan. Pero makinig ko kayo ha.
Kasi mahirap ang buhay ni Tatay Crudo. Never na lumapit sa akin yan para mangutang. Ulitin ko ha, maligyan niya kahirap ang buhay ni Tatay Crudo. Never na lumapit sa akin yan para mangutang. Ang nabalitaan ko, siya pang nagpapautang. Ang problema, nababalasubas. Anyan mo ba kayo? Ano ginagawa niya? Namumulot ng basura. Yes, namumulot ng basura. Hello? Minsan gabi-gabi makakita mo yung sa kanto, nangangalakal. Sabi sa akin, pasok yan ang aking opisina. Alam ng Diyos yan. Wala lang siya magawa kasi nakakilala sa paano sa ganong klase ng buhay. Pero kaysa sa manloko ng tao, kaysa sa magnakaw, minarapat niyang manampalataya pa rin sa Panginoon na magtrabaho maski napakahirap ang buhay. Andiyan ba kayo? Tuloy-tuloy pa rin ang pagdaro sa gawain ng Panginoon. Nananampalataya pa rin. And because of that, mayroon mong nagkaroon ng burden sa kanyang anak para mapag-aral. Hindi niya hinihingi. But the Lord knows the heart of this man. Kasi kung may pananampalataya ng ating puso sa mga sandali na nangangailangan ka, bago mo sabihin sa iba at magkapangulang ka, sinasabi na kay Lord. At naghihintay ka ng tamang panahon ng pagtuloy. Andyan mo ba kayo? Sinasabi ko to kasi galing ako rito. Galing ako rito. Hello? Minsan because of our human weakness, hindi lang tayo nananalangin sa Panginoon, nagpaparinig pa tayo sa tao. The Bible says, if you have faith, it is being sure of what we hope for and certain of what we do. No, ako'y magdesisyon maglingkod sa Panginoon. Sige na ho, Tatay Crudo. Akin tayo kayo. Kapul. Very confident. Amen? Hindi niya kinakaya na siya ay nakatira sa Riles. Hindi niya nakakaya na naghahalo ka. Sige tayo, mapagkamalalasing pa kayo. Wala. Okay, baka sabihin kung tumakbo pa kayo kapitan dyan. Okay. Okay. Minsan, ang hirap gamitin niya rin bawal rin natin. Luto, baka pumalpak, natatakot ako eh. Keep your mouth shut. Okay? Nagsalita na ako. Keep your mouth shut. Okay? Tahimik. Ayaw mo ako magsalita para sa'yo. Alright. Ano ba ibig sabihin? Kasi, sabi ng Panginoon, "Oh, you of little faith." Sa panahon ng ating pangangailangan, doon lumalabas yung sukat ng ating pananampalataya. Amen. Andiyan ho ba kayo? Dahil kung hindi tayo susubukan ng Panginoon sa panahon ng ating pangangailangan, anong gagawin natin? Gagawin pa rin natin yung ating dating ginagawa. So kung ikaw ay nananampalataya, sa panahon ng pangangailangan, gagawin pa rin dating ginagawa, kapatid, walang pinagkaiba ang buhay mo noon. Hallelujah. Eh sabi ng Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things pass away, behold, all things becomes new. Ang pagiging bago nagsisimula sa pagkatao, bago sa sitwasyon ng buhay mo. Ulitin ko, huwag niyo mamisyon. If anyone is in Christ, he is what? New creation. All things pass away, behold, all things becomes. Ang pagbabago nagsisimula sa pagkatao. Pag yung pagkatao natin, tuloy-tuloy ang pagbabago, susunod yan yung sirkumstansya ng buhay mo. Amen? So, ano ibig sabihin nagsisimula sa pagbabago? Pag ikaw ay
laging nasa matinding pangailangan, nasa kahirapan, nakakilala ka sa Panginoon, may salita ka ng Diyos sa iyong buhay, gamitin mo yon bilang tuntungan ng iyong pananampalataya. Kasi, pag mayroon kang pananampalataya, faith is being sure. Lord, alam ko, Panginoon, wala akong nakikitang tugon sa presente, hindi ko alam kanino kukuha, pero naniniwala ako sa iyong salita. Anong panghawakan mo? Salita. Kaya pag wala kang salita, wala kang panghawakan. Pero kung mayroon kang pinanghawakang salita, maski sa araw na yan, hindi dumating ang katugunan, mayroon kang pinanghawakang salita. Sasabihin mo na lang, Lord, nagutom ako nakarang linggo, nakarang araw, okay lang, buhay pa naman ako ngayon. Hello? But this day, Lord, naniniwala ako. Kung hindi ako nakakain kahapon dahil sobrang hirap, sobrang gutom, buhay pa ako, mananampalataya pa ako, Panginoon ngayon. Bakit mo nagagawa? Because of the Word that gives you faith. Faith is what? Being sure. Being sure of what you hope for. Inaasahan mo pa lang, wala pa. Pero nakatitiyak ka na yung inaasahan mo mangyayari sa'yo. At yung katiyakan yun ay resulta ng pakikinig ng salita ng Diyos. Not once, hindi isang beses, kundi tuloy-tuloy. Kasi ang pananampalataya parang halaman. Ang halaman nagsimula sa binhi, itinanim yung binhi. Dinidiligan, kinokultivate hanggang ito ay tumutubo. Na hindi ibig sabihin na tumutubo na ang halaman, okay na, tiyak na. No. Kasi mayroong birds of the air. You can read that in Matthew chapter 13. Kalinaga patungkol sa magsasaka. Darating ang birds of the air para sirain yun, tukain yun. Pero kung inaalagaan mo pananampalataya mo, anumang tukso, anumang atake, anumang pagsubok ng circumstansya galing sa demonyo, paniniwala mo pa rin salita ng Diyos sa buhay mo. Aalagaan mo yun. Hindi mo hayang nakawin yun ng demonyo. Hindi mo hayang manakaw yun ng negatibong nadarama mo. Hindi mo hayang manakaw yun sa pamamagitan ng ng pagmumugmog mo o pagkaawa mo sarili mo o kawalan mo ng tiwala sa mga tao. You need to cultivate the word that you receive by the word of God so that the faith will continue. Habang lumalago, nag-increase ang pananampalataya mo, lalo kang nakatitiyak na mangyayari ang mga bagay na inaasahan mo. And you're certain, pagkamat hindi mo pa nakita, hindi mo pa naamoy, hindi mo nakikita, you're certain, nakatitiyak ka. Nagarating yan, makikita mo. Amen! Ano ba kayo? Grow your faith. Why? We need to grow your faith. Without faith, it is impossible to please God. Tingnan nyo. You are in need today. Nung wala ka sa Panginoon, ano ang kadalasang ginagawa mo pag wala kang pananampalataya? Sa pananampalataya, utang dito, utang doon. Mangungumpisal ako sa inyo, ha? For the first 6 years ng aming mag-asawa, 6 na beses din kaming palipat-lipat ng bahay. 6 years. 6 na beses din kaming palipat-lipat ng bahay. Ano yung struggle ko? Nananampalataya na ako sa Panginoon during that time. Ang struggle ko, bago magkatapusan, wala pa yung pera na pang-upa ko. No, ang nangyayari, hindi maiwasang magsinungaling. Pag nakakapagsinungaling na ako dahil hindi ako nabayad, wala na ako ng mukha doon sa pangusap ko. Wala na ako ng mukha ipakita doon sa landlord ko, landlady ko. Alam nila, pastor ko eh. Anong gagawin ko? Lilipat. For 6 years, 6 times. Muna inuman namin dito sa Mahogany, Bagong Bayan. Pangalawang lipat namin yung katabi natin ng handaan sa Bikutan, katabi ng fish pan o fish landing. Nung bumaha, hanggang bewang ang loob ng bahay. Pangalawa.
Umalis kami roon, di rin nakabayad. Nangupahan kami dito sa tapat ng Petron, sa Lower Bicutan. Wala pa isang taon, umalis rin kami roon. Struggle sa pagbayad. Lipat ulit kami doon sa malapit na kaya sa Villa Salud. Malapit na sa, ano yun eh, Laguna Bay. Umalis lang kami doon kasi same story. At na-person na kami dahil mabuti na lang bumaha. And for 3 months, hanggang dibdib yung tubig. 3 months. Hindi na kami nakabalik doon. Praise God. Tumira kami sa church. Nakakailan na? Ilan na? 4. 4. Ang hirap din manirahan sa church. Wala kang privacy. You are always at the mercy of the church activity. Ang church namin noon malaki pa yung 1/4 nitong church. Siguro naka 3 buwan din kami noon. Tapos umipat kami sa Tanghari, doon sa bandang taas. Ano ito na ba? Yung nagkwento ko sa inyo na doon ko naranasan yung nahihilo ko na nagdidilim ang paligid ko dahil nagkaroon kami ng problema ng landlady ko. Ano ibig sabihin? Pagkatapos lumipat ulit kami dito sa may road 1, doon sa Aling Cora, Pangilan na. Nung pampito doon na dito sa malapit sa Northern Hari. Sorry, sa covered court. For 6 years. 6 years. Ganun lang nangyari. Hindi maiwasan magsinungaling. Sabi ko, hindi ganito ang buhay. Gusto ko, hindi ganito ang buhay na kalooban mo. Kaya lang, pag binabalikan ko yung aking mga nakaraan, nakita ko, inuhubog ng Diyos ang pananampalataya ko. Dalawa lang naman yan eh. Either tanggapin ko ang katotohanan ng magsinungaling at manloko ng mga tao o sikapin kong palaguin ang pananampalataya. Ako niya ibig sabihin? Again. Hello? Ayun hanggang isang araw, sabi noong dito sa Tanghari, Aling Cora, hindi ako qualified na magkaroon ng sariling bahay. Yung akin pong yung katabi ko namin isang qualified na may-ari ng bahay, hindi niya alam kung paano kasakusin yung lupa. Hinaharas pa siya ng isang dating naging kagawad ng Tanghari. Hinaharas siya, gustong nakawin din, gustong agawin yung lupa. Walang magawa yung si Aling Cora kasi hawak din ng politiko yung tao. Sige, sabi ko, magtulungan tayo. Kinausap po namin yung politiko. Sabi ko, sir, hindi nyo alam yung tao nyo, hinanasukan mo dito. Legal na may-ari ito. So nakita ko ni Aling Cora yung pagtulong mo. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang kalahati. Sabi ka nakakita, mahirap din naman yung tao. Hanggang ngayon yung bahay na hindi pa gawa eh. Pero sabi sa akin, ibibigay ko sa iyo kalahati. Hallelujah. Gano'ng kalaki yung kalahati? 105 million sa Facebook. Ano nangyari? Kaya lang, hindi lang naman ako. Nire-represent ko rin yung mga kapatid ko. Kaya yung 50, hinati pa namin, 25 na sa akin. Parang post-4 pa rin. Ilang taon din kami tumira ron. Di ba tuwing madalas ko sabihin sa inyo, nagpapatotoo. Minsan, o kadalasan, lumalabas ko ng hating gabi. Nakaupo ako sa harapan ng bahay namin dyan sa Road 1. Yung mga kapitbahay namin, nagtataasan ng bahay. Aming bahay na tiniguran. Hello? Hello? Okay? Alright. Nagtataasan yung mga kapitbahay namin. So sinasabi ko, Lord, hindi naman ako nagre-reklamo eh. Kaya lang, Panginoon, parang post-por itong bahay namin. Pastor ba ako? Lingkod niyo ako. Anong patotoo ang makikita nila sa akin? I mean, yung gano'n. Pero wala akong kamalay-malay. Pag binabalik ko yung mga alalahan ng iyon, tinitingnan ni Lord kung ano ang gagawin ko sa mga hamon na yan. Patuloy akong mangungutang o patuloy akong manluloko at magsisinungaling. Now, hindi kayo.
Because of worries in life, dahil sa pag-aalala, pag wala kang pananampalataya, ikaw ay patuloy na mag-aalala, ito ang kadalasang gagawin ng tao. Magsisinungaling, magluloko. Amen. Amen. Gusto ko sabihin sa inyo, no? Tao pa rin tayo, maski may pananampalataya. Maski Kristiyano ka, pag hindi mo palalaguin ang pananampalataya mo sa panahon ng matinding pangangailangan, magsisinungaling ka, manloloko ka. Worst, magiging balahura ka. At pag kilala ka na sa paligid mo, lilipat ka ng bahay. Para hindi ka parang malayasan mo lahat ng pinagkakautangan mo. That is why worry is a demonic spirit. Ang pag-aalala ay spiritong galing sa demonyo kasi wawasakin niya at sisirain niya yung patotoo mo. Amen. Pag nasira yung patotoo mo, pag nasira ang tiwala sa iyo, parang ano yan? Parang babasaging baso. Ang baso, pag nabasag, walang glue ang pwedeng. It takes a whole lifetime to restore trust. It takes a whole lifestyle. I want you to understand this, Christians. Kasi maraming Kristiyano dito nasisira. Now, of course, tulad ko, marami sa atin dumaan sa ganoon. Pero ang mahaganda, hindi tayo nagpatuloy ron. Pinalago natin ang ating pananampalataya hanggang ma-overcome natin yung mga worries na yan. Amen. Paano ma-overcome yung worries na yun? First, i-align natin ang ating buhay sa kalooban ng Diyos. Know the Word of God. Pangalawa, be sure God is your Father. So that sa panahon ng pangangailangan, you can call to God as Tatay, Dad, Pa. Hirap na hirap ako sa kalagayan ko eh. Ayaw ko naman mangutang. Kasi mangutang man akong hirap pagbayan. Pag hindi ako nakakapagbayan, makakapagsinungaling ako. Masisira ang pangalan ko, masisira ang pangalan mo. Ayaw ko nito. So doon nyo na i-pour out yung inyong damdamin sa Panginoon. At sino sa inyo naniniwala, pag ang anak ay totoong nagbubukas ng struggle niya, pinakikinggan siya ng Diyos. Amen? Now, I want you to understand this. Kung nasa ganyan kayong kalalagayan, continue to grow your faith. I am not condemning you. God is not condemning you. Bahagi yan ng journey. Ang mahalaga sa journey niya, makalis tayo. Paano tayo makakalis? Grow your faith. Andiyan ba kayo? Because without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists. Bagamat hindi siya nakakita, if you have faith in God, you believe that God is there. He exists. And that He rewards. He doesn't only exist, but He rewards those who what? Earnestly seek Him. Hindi lang yung naghahanap sa Kanya, kundi yung totoong naghahanap sa Kanya. It's a very powerful scripture, mga kapatid. Without faith, it is impossible to please God. Without faith. How many of you want to please God? Amen. We need faith. We need to grow our faith. Why? Because without it, it's possible to please God. Anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Who of you by worrying can add a single hour to this day? Anong pipiliin nyo? Huwag lumago sa pananampalataya o patuloy na mag-alala. At sabi ng Bible, kung magpapatuloy ka sa pag-aalala, hindi madadagdagan ang buhay mo niyan. Mababawasan pa yan. Hindi lang mababawasan ang araw ng buhay mo, mababawasan ka pa ng kaibigan. Andiyan ba kayo? Amen. How to grow your faith? Consequently, faith comes from hearing the message. And the message is here to the Word of Christ.
Encircle the word consequently. Because consequently comes from the word consequence. Pag sinabing consequence, resulta. Byproduct. Consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the Word of God. It is not only a one-time listening to the message, it is an ongoing listening to the message. Kung paano tayo kumakain 3 times a day to grow. If you want your faith to grow, you consistently hear the message. Nakuha nyo? Grow your faith. Grow your faith. If you don't grow your faith, it will manifest in the way we live. Ulitin ko, if you don't grow our faith, it will manifest in the way we live. Isa ho sa palatandaan ay yung ating pag-alala. Now, pakinig kayo, maski hindi ka namumula pag nag-aalala ka, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Ayan mo ba kayo? Amen. So in growing your faith, alam kong hindi ganun kadali. Kasi pag sinabing growing your faith, it's like growing a plant. Hindi ba? Pag sinabing magpalago ka ng pananampalataya mo, walang pinagkaiba yan sa pagpapalago ng halaman. Okay? Pag-isasan niyo halaman. Noong araw, ako yung pumunta sa Baguio o sa Tagaytay. Palibasa ang misis ko, gusto niya ng halaman. Ako yung pupunta, lalo na dyan sa Baguio, yung mga cactus, mga bonsai na cactus, ang gaganda. So mamimilay ko niyan. Kaya dito sa Tagaytay, ang gaganda ng halaman niya, bulaklak. So tuwang-tuwa na ko. May pasalubong ako kay misis eh. Bulaklak o halaman. Wala pa akong 2 linggo. Patay na yung dinala ko. Siguro 2-3 beses ganun gina. Ano nga nangyari? Lagay ko, hindi lang siguro marunong mag-alaga ito, misis ko. Now I realize, ang problema yung environment. Kasi, ang kasama, isang factor para palagoy ng halaman, the right environment. So, in growing your faith, growing a plant, you need the right kind of environment. Okay nyo? Now, yung pananampalataya natin, kasama mo sa environment, dapat ikaw ay immerse, lubog sa salita ng Diyos. Isa pang environment na Diyos ang may agda ay yung the circumstances of need. Pakisabi sa katabi nyo, circumstances of need. Mga circumstansya na magkakaroon ka ng pangangailangan. Ngayon, ito ang katotohanan. Pag ang Diyos ang nag-create ng circumstansya na ikaw'y mga kailangan, masi kanino ka tumakbo para bigyan ng tulong, wala kang magagawa. Amen. Ulitin ko ha. About the circumstance of need, pag ang Diyos ang nag-create ng circumstance of need, maski kaninong Poncio Pilato ka magpunta, maski kay Pinoy ka na magpunta para humingi ng tulong, walang magagawa. You know why? Because if God is the one intentionally creating an atmosphere of need, walang pwedeng tumulong sa Kanya. Kailangan niya yung para makita mo ang pangangailangan mong lumago sa pananampalataya. Testings. If you are in trial, then your faith will be tested. If you are in need, then your faith will be tested. That's why in growing your faith, you will what? Experience trials, you will experience needs. Now, but if you have the Word of God na nagsasabi, hindi ka bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Sa gitna ng matinding hirap na nararanasan mo because of need, nahirapan ka. The Word, hindi kita bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. That Word, pangawakan mo. Kaya mas halos malunod ka na,
sobrang hirap ng buhay. Bagamat nananalangin ka na, Lord, kunin mo na ako! Because you have the word na pinangawakan. Tatagumpay ka. Yeah? Pag mananatili ang paghahawak natin sa Panginoon, sa Kanyang salita, yung nakatira sa release, mawawala sa release niya. Praise the Lord. Amen ko. Darating mo na. Yung mga negosyo galing sa utang, mawawalan kayo sa pagkakautang. Yung mga walang bahay, hirapan kayo sa tuwing buwan-buwan na pag-upa, magkakaroon kayo ng bahay. Just believe it. Believe it, church. Sinasabi ko ito, hindi lang para pangitiin kayo. Sinasabi ko ito, mga kapatid, para hindi kilitiin ang pandinig nyo. Sinasabi ko ito dahil alam ko, ito ang magagawa ng Diyos sa buhay nyo. Amen? Without faith, it is impossible to please God. Consequently, faith comes from hearing, and hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Number 4, eto. Do not live like the pagans. Saan makikita yan? So do not worry saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Nandiyan pa rin yan sa prinsipyo tinuturo ng Bible. For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. God knows all our needs. Alam ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang mga anak, at alam din ng Diyos ang pangangailangan ng lahat ng tao, maski hindi niya anak. Now, sabi ng Bible, do not worry saying, what shall we eat, what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all this. Kaya nilagay ko yun sa principle number 4, do not live like the pagans. Bakit? Sino ba ito mga paganong to? Now, makinig kayo. Pagans are people who was strong belief. Hello? Okay. Pagans are people who have strong belief that there is God, but don't know Him and His Word. Ang mga pagano raw ay mga tao mayroong matinding pananampalataya sa Diyos, pero hindi kilala ang Diyos at hindi alam ang salita ng Diyos. Tanong, mayroon bang ganun tao? Matindi ang pananampalataya sa Diyos, pero hindi kilala ang Diyos at hindi alam ang salita ng Diyos. Yes. Yes. Meron bang ganon? Yes. Meron. Tingnan niyo mga animista. Sino itong mga animist? Ang mga animist, ito kadalasan nakatira sa mga bundok, sa mga gubat. Okay? They believe in God. They strongly believe in God. Kaya lang dahil walang nagpapakilala, walang salita ng Diyos na nagpapakilala, yung kanilang belief in God ay naghahanap ng expression. Kaya ang iba sa kanila, dahil walang salitang gumagabay kung paano manampalataya, ang sasambahin na nila, puno lang, pwede nang sambahin. Hayop sinasamba, buwan sinasamba. Bakit nila ginagawa to? They believe in God, but they don't know God because they don't know His Word. In Acts chapter 17, one of the missionary journey ni Paul, nakarating sila sa Athens. Pagbaba nila sa dagat, sa beach, kadalasan doon kasi ay by sail, by boat sila. Nakita nila mga tao sumasamba. At yung sinasamba nila, mayroong inscription, to the unknown God. You can read that in the book of Acts chapter 17. They are worshiping an unknown God. Imagine that. Sumasamba sila sa isang hindi nila kilalang Diyos. Ang tao ho, makinig ho kayo, maski hindi kilala ang tunay na Diyos, dahil walang salita sa kanila, ang tao on his own, mayroon siyang pangangailangan sa Diyos
Pag wala ang salita ng Diyos, ang pananampalataya niyan ay i-express niya sa iba't ibang paraan. Kaya meron kayo alam ng mga tao, sumasamba sa hayop, sumasamba sa buwan, sumasamba sa araw, sumasamba sa puno, sumasamba sa ribulto, sumasamba sa anghel, sumasamba sa patay. Why? Because it's the nature of man to worship God. Why? Because when God created man, man was created in the image of God. And that image, makinig kayo, is like a vacuum. That image is like a vacuum. Ang sabi ni Billy Graham, there is a God-shaped vacuum in the hands of man that only God can fill. Sa Tagalog, mayroon daw pong kahungkagan na nilikha ng Diyos sa puso ng tao. At ang kahungkagang yan, ano siya kahungkagan yan? Kahungkagan. Kahungkagan. Vacuum. Kahungkagan. Walang laman. Yung kahungkagang yan, Diyos lang ang makapupuno. There is a God-shaped vacuum in the hearts of man that only God can fill. That is why, napakahalaga ng salita ng Diyos ay dalhin natin sa mga tao because only the Word of God will introduce to the people who is the Creator God. If the people will not know who God is, people will still believe in God. But the question is, who's God? Sino Diyos? Eh, number one na kasalanan ng kalaban ng Diyos is what? Idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Anything that a man worship aside from God is idolatry. Kaya ho, yung tao, because of the God-shaped vacuum in his life, pag hindi na-introduce ang salita ng Panginoon, automatic yan, ang expression niyan is to worship an unknown God. That is a pagan. Ang pagano, naniniwala may Diyos. Pero hindi kilala ang Diyos dahil hindi alam ang salita ng Diyos. Ulitin ko ha, sino ang pagano? Ang pagano ay mga taong mayroong matinding paniniwala sa Diyos pero hindi kilala ang Diyos dahil hindi nila alam ang salita ng Diyos. Eh sabi ng Bible, do not live like the pagans. Because pagans are people who strong belief that there is God but don't know Him and His Word. And because of this, they are blind followers of God. Because they don't have a personal relationship with God. They glory in faith. Nagyayabang sila sa kanilang pananampalataya na hindi founded sa salita ng Diyos. Pag ang pananampalataya hindi founded sa salita ng Diyos, ang sabi po ng Colossians, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag dinuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundo. Kung walang salita ng Diyos, ang sabi ng Bible, mabibihag tayo sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao. Sa ibang translation, tradisyon ng matatanda. Na nagsalin-salin na pinaniwalaan natin. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Bakit lahat ng mga paniniwala na ating tinanggap na wala sa salita ng Diyos, tanggalin na natin. Andiyan naman, ang daming ng katuruan ng matatanda na ino-observe pa rin ang mga Kristyano na naging kailan kung bakit nagiging bansot ang ating pananampalataya. Hello? Andiyan mo ba kayo, mga kapatid? Kadalasan ng mga paniniwalang pananampalatayang to,
Yung mga nag-a-apply, naniniwala, pero hindi nila alam bakit sila naniniwala. O, tingnan nyo ha. Diba? Pag may namatay, bago ilibing yung tao, o lahat ng mga apo, patawirin na! Ilipat na! Tell me, bakit? Bakit? Eh, sabi ng matanda, anong dahilan nga? Bakit kinakailan tumawid pa yung mga apo? Doon sa ibabaw ng kamahong. Bakit bawal maligo? Bawal magwalis? Sabi ng matatanda. Eh, ano nga ang dahilan ng sabi ng matatanda? Alala ko, nung mamatay yung tiyuhin ko sa Bicol, uwi ako. Pagkatapos sa libing, huwag mo na papasok sa bahay. Nakita ko yung abo. Isasabihin pa sa inyo. Magugas ba yung kamay? Isa lang naman yung plangga ng binay ko. May mga sakit yun. Pero walang, bakit? Nagtatanong, bakit kinakailang? Wala makapagsakit. Sabi, basta maniwala na lang kayo. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang Diyos. Amen? May business deal ka. Magkikita kayo. Paglabas mo, may dumaang itim na pusa. Masama. Hindi magandang comment ito. Huwag na lang. Sayang yung business deal. All because paniniwala galing sa matatanda na hindi naman pinapaliwanag. Ang sabi ng Bible, mag-ingat kayo. Ang sabi? Ingat. Magkaroon tayo ng honest evaluation. Ano pa ba yung pinaniniwalaan natin noon? Ina-apply pa rin natin ngayon. Pero sumasalungat na sa salita ng Diyos. Diba? Pag malapit na yung mahal na araw, magpalagay na kayo ng cross, ang ulin sa ulo. Ginagaya nyo lang yung mga Indian. Para malaman kung sino asado at saka yung bola-bola sa siyopa. Bakit may kinakailangan ganun? Ang gaganda ng damit, papasok sa opisina. Bakit? Bakit? Eh, gawin nyo na lang. Gawin nyo na lang. You shall know the truth and the truth will set you. Diba? Sa panahon ng palaspas, o bumili ka ng palaspas. Tapos kinakailangan holy water. Pagkatapos, ilagay nyo sa dinding nyo. Bakit? Ha? Para pag kumikidlat, ano ba? Paano masamang espiritu? Eh lang, dumarami masamang tao sa mundo. Ano ba nyo? Sa probinsya, madali, alam mo, mga tao sa mindset sa probinsya, dahil walang salita na Diyos, napakadali. Pag nagkakatakutan, mayroon daw manananggal. Makikita nyo sa mga bintana, pintuan, may asin, may bawang. Ano pinalaman ng asin? Then I realize, dahil ang manananggal nga pa na lumilipat sa gabi kalahati, yung asin talaga, mas talagang ma-update yung pag nilagay mo doon sa... Diba? Pero mo hati ang katawan mo, bugbura mo ng asin, ay talaga, ma-update yun, hindi babalik. But these are, the negative, creative thinking power of the mind without the Word of God. Diba? Wag mo na, dito na lang sa Manila. Maski nasa condominium ka na, maski nasa hotel ka na, nagtututbrush ka, suddenly bigla natapik mo yung baso, binihilus ka. Ano kayo masamang nangyari? Hello? Diba? Natapik mo yun. Yun ang masamang nangyari. Nawalan ka ng baso, kaya nabasag. Pero yung mind mo para gumana na baka may aksidente, baka namatay. Demonyo na ho yun na pinaglalaruan ang kawalan natin ng kaalaman sa salita ng Diyos. Ganyan kadaling lukuhin ng demonyo ng tao. Maski na nga senador, senadora, maski may pinag-aralan, pag wala kang salita ng Diyos, paglalaruan ka ng demonyo.
These are pagans. Pakisabi siya ng pagano. Sabi ng Bible, do not live like the pagans. Who are they pagans? Sino ba itong mga paganong ito? They believe in God, but who are the pagans? They believe in God, but number one, they don't know in the pagans word. They believe in God, but they don't know. And they don't obey the word of God. Hello? Ayan ba kayo? Amen. Oh, kita mo, pagdaan sa sementeryo, magkukrus. Bago lang sabi, magkukrus. Pagdaan sa tapat ng simbahan, nagkukrus din. So, hindi mo alaman. Pagka-cross sa harapan ng sementeryo, pagka-cross din sa tapat ng simbahan, hindi mo alam, anong pinagkukrusan? Kapag nyo ibig sabihin? Amen. Yan, they're so religious. Huwag mo makati pa na ng palataya. Ay, nako, maghahalo ang balat sa tinalupan. Dahil sa paniniwala. Pagans are like God. They believe in God, but they don't know the word. Mas pinaniniwalaan nila yung tradisyon. Mas pinaniniwalaan nila yung kanilang kinamulatan na wala sa salita ng Diyos. Pag tinanong mo, paliwanag mo sa akin, sa halip may paliwanag sa iyo, ma-offend pa sila. Magalit. Basta sumunod ka na lang. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Diba? They're using their authority bilang matanda. They don't have the word. Hello? Ayan ba kayo? Who are the pagans? They believe in God but they don't know and obey the word of God. Mas gusto pa nilang magdamag, maghapong kumanta ng pasyon. Ano si Bible study? Ay, ginagawa ko rin yan. Nagkagaling pa ako. Tuwan-tuwa ako pag mahal na araw eh. Isa ako sa nagpapasyon. Bakit? Kasi sa merienda namin sa San Pedro, may nagpapamerienda sa amin ng ng palitaw at saka yung tiyang gawa sa avocado. Pag kami naglalamay sa pasyon, tuwan-tuwa ako. Ay, pinagtitripan ko, nakamariwana ko habang nagpapasyon. Ano ba kayo? You are doing something for God, yet you don't know why you are doing it. You believe in God, you are doing something for God, yet you don't know why you are doing it. Let's pray God. Alam niyo, ang Biblia, tinuturuan tayo maging matalino. Ang Biblia, tinuturuan tayo maintindihan bakit ginagawa natin ang pinagagawa ng Diyos. Amen? Sabi ng Bible, there's a way that seems right, amen? But the end thereof are the ways of death. Or the pagans, they run their own life. Naniniwala sa Diyos, pero sila nasusunod sa gusto nila. Hello? Alala ko nung reunion namin, mga classmates. Ay, andito si Pastor. Alam mo naman, pag mga unbeliever, katagal na nilang kita, ay, baha dyan yung beer, baha dyan yung mga alak. Hingi muna tayo ng prayer kay Pastor. So, siyempre, mag-pray ako. Pero, alam mo naman mangyayari. Sino inom ng beer? Sino inom ng... Siyempre, prayer na pa-konsensya. Pero, they acknowledge God. That's why they ask for prayer. But, buhay pa rin nila. Gusto pa rin nila ang nasunod. They acknowledge God to be in their midst while drinking, smoking in heaven. Di ba ganyan ang nangyari sa mundo? Bago magkaroon ng celebration, ang celebration ay characterized by revelry. Pag sinabing revelry, walang tapos na pagsasaya. Drinking, smoking. Hindi masamang magsaya. Pero kung yung pagsasaya, sinisira mo ang sarili mo. Okay? Nagwawala ka na. Samantalang, kahingi nyo lang ng prayer sa Diyos. They believe in God, but they run their own life. Hello?
Ganun ba kayo? Pero di ba mga kanyang Kristyano, they believe in God, they read the Bible, pero sila pa rin nasusunod ng kanilang buhay. Hindi naman believe yan, even in the church, mayroong mga pagano. Hello? Who are the pagans? They believe in God, but what? They run their own life. There's see, they depend on their own strength. They believe in God, but they depend on their own strength. Saka na ako lalapit sa Diyos pag mahina na ako. Pero habang malakas pa ako, Lord, tabi ka muna. Kita mo, ano ang mga pagano, parang baboy. 2 beses ko lang nakita na ang baboy tumingala sa langit. Pagpasdan nyo to. Pag ang baboy may sakit at kinakatay, tingnan mo mata yan sa langit nakatingin. Bakit ko alam to? Kasi nung high school ako, katulong ko ako ng aking uncle, weekly, nagkakatay kami ng baboy. Ang baboy, pag malakas yan, walang ibang ginagawa yan kundi kumain. Ang tingin niya doon. Okay. Hindi marunong tumingala at magpasalamat sa nagbibigay ng pagkain. Hindi revelation to, kapatid, hindi revelation. Hindi nyo kailangan ng Holy Spirit para maniwala sa akin. Ang baboy hindi marunong tumingala sa langit. Titingala lang yan. Pag may sakit, o kaya kinakatin. Ganyan ang maraming pagano. Sa panahon ng kanilang kalakasan, tsaperan Diyos. Pero pag may sakit na, pakitawag mo kasi, Pastor, yes. Biglang bait. Di mo kinakailangan mag-born again agad. Sobrang bait yan eh. Oh, andyan si Pastor. Pagkanta nyo yan. Pero nung malakas, ay hindi mo makakita yan. Bible study, wala yan. Prayer meeting, wala yan. Worship, wala yan. Pero pag may sakit na, na-aksidente, ay naku, ang lambot ng puso. Amen? Nandiyan ba si Pastor? Ang masarap pakinggan. Pag kayo ang pastor, malulungkot ho kayo. Madidepress kayo pag ganun na yung tono. Nandiyan ba si Pastor? Baka pwedeng bisitahin ako. Hello? Ano ba kayo? There are their own lives, they depend on their own. Okay? Their faith is based on human reasonings. Yan ang pag-ano. Naniniwala sa Diyos, walang alam sa salita ng Diyos, ang pananampalataya nakabase sa human reasoning. Alam niyo, yung pagsamba sa Diyos, walang pinagkaiba yan doon sa larawan. Di ba pag malayo ang mahal mo sa buhay, kailangan may larawan ka? Ganyan din ang Diyos. Human. Samantalang linaw ng sinasabi ng 10 Commandments. Exodus chapter 20, huwag kayo gagawa. Sa paggawa pa lang, pinagbawal na. Yung bang alalahanin mo. Yung paggawa pa lang, pinagbawal na. Yung pang i-justify mo na, alalahanin mo ba kaya? You can read that in Exodus. The 10 Commandments. Their faith is based on human faith. Sa Bible, itinuturo, when you pray, say, Our Father in heaven. Si Jesus na nagtuturo. Pero pag ikaw'y pagano, naniniwala ka sa Diyos, mayroon kang ibang paraan. Hindi, dumaan muna tayo kay San Pablo, kay San Pedro, kay Maria. Dumaan muna tayo. Daan muna tayo doon sa mediator. Si Jesus na nga ang nagsabi, when you pray, say, Our Father. You don't need a mediator. Yes. There is only one mediator between God and man, that is Jesus Christ. Even our major say,
You go directly to God, Father. Just use my name. Pero anong ginagawa ng iba? Dito muna tayo. Kasi malakas to eh. May padrino. These are human reasoning. Gumagamit ka ng padrino, mga taong malalakas sa lalapitan mo. Kung anak ka ng Diyos, makinig kayo, kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, meron pa bang mas lalakas sa anak? Kung alam mo anak ka ng Diyos, meron pa bang higit na mas lalakas sa anak? Kung ikaw ay anak, wala na pwedeng maging mas malakas. Mayroon kang direct access sa ama mo. Kailangan mo ng padrino. No. Because the relationship is direct. The relationship God is offering us is what? Intimate. You don't need third party. Go direct. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Kaya lang, sabi ko na sa inyo, do not live like the pagans. Ang pinag-usapan natin dito, pagans. For the pagans, they don't know in a way God's word. They run their own life. They depend on their own strength. Their faith is based on human reasoning. Dalawa na lang. Gusto niyo ba? Learn and live the principles of the kingdom of God. Saan natin makikita yan? But seek first His kingdom and His righteousness and all these things. Ano itong all these things na ito? It's your food, clothing, basic needs. But seek first His kingdom and His righteousness. What's the kingdom of God? Seeking the kingdom means knowing and applying the principles of God. That's the meaning of the word, seeking the kingdom. You know the principle. You know the commands. Obey the commands. Hello? Andiyan ba kayo? Because kung inaaral ho natin ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos, ang prinsipyo ng Diyos, at isinasagawa natin ang mga kautusan to, God is giving us the key. Ano yung key na yun? For the kingdom of God is not a matter of drinking but of righteousness, peace, and joy. Ano yung key? I will give you the keys of the kingdom. Jesus said to Peter, I will give you the keys of the kingdom. What is the keys? It's plural. Keys. It speaks about the operating principles of the kingdom of God. Pag sinabing operating principle, these are the things how the kingdom works in your life. Paano ba makagagalaw ang paghahari ng Diyos sa inyong buhay? Learn and obey the principles and the commandments. Itong tinuturo ko sa inyo is part of the key. Amen. Part of the keys. Alam niyo, if you hold the keys in your hand, hindi mo kinakailangan mo ito. Ano nakalagay sa Bible? Matthew 7. Knock, and it shall be open. Seek, and you shall find. And ask, and you shall receive. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. That is elementary principles of the kingdom. Pero kung alam mo yung kalooban ng Diyos, prinsipyo ng Diyos, at ginagawa mo ang mga yan, hindi mo kinakailangan kumatok. Kung ikaw ay may hawak ng susi ng bahay niyo, kakatok ka pa ba? Hindi ka nakakatok. Hawak ng susi. Ano bang oras kang umalis at bumalik sa bahay niyo, maski this oras ng gabi, you don't need to knock. Just use the key. Open the key. Kaya sabi ng Bible, hindi ka pa humihingi, alam ko rin pang kailangan mo. Amen. Ang ibon ba nananalangin para pakainin? Naniniwala kayo, maski hindi kayo manalangin, kundi kayo pakainin ng Diyos. Matuto lang tayong sundin, gawin, pamuhay ang kalooban ng Diyos. Amen. Hindi mo kinakailangan mag-fasting and prayer. Why? Because you hold the keys in your hand. You know the command, you know the principle, just do it. Sabi sa katabi, just do.
Like, just do it. But you cannot just do it kung hindi mo alam. Amen? Andiyan mo ba kayo? Amen. I give you the peace of the kingdom. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be bound in heaven. Ang sabi ng Bible, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. This is the will of God. Not only to save us from sin and death, God came to give us life to the full. Ibang maranasan natin ang langit dito sa lupa. The heavens belong to God, the earth He has given to them. When you pray, pray in this manner, let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in heaven. Tayong, ang mga tao, bakit gusto nila ang langit? Because heaven is a perfect place to live. Walang sakit, walang karamdaman, walang pangangailangan. Kaya ang konsuelo na lang natin, kung di ko maranasan dito, maranasan ko rin sa langit yan. Dahil maranasan ko rin sa langit yan, okay na mabuhay na parang impyerno dito sa lupa. Ano ang kalooban ni Lord? Let your kingdom come. Let your will be done. Here on earth. On earth! As it is in heaven. What is that? What is heaven? It is a place where you can live your life to the full. But don't wait for you to go to heaven. Use your faith, obey the will of God. Heaven will be here on earth. Amen? At dito sa lupa, yung iba, hirap na hirap, yung iba may problema. Hindi ko sinasabing mawawala kayo ng problema. But if you are doing the will of God, obeying the principles of the kingdom of God, ibang klase buhay meron ka. Kaya mas may problema ka. Minsan, mapapataas ang kamay mo habang naglalakad o nasa jeep, nagpapasalamat sa Panginoon. Mas tinignan natin, sinabi. Andiyan mo ba kayo? Amen. His divine power has given us everything we need for life. Say everything. Everything. As far as God is concerned, He has given everything we need for life. Ano siya for life? Yung kailangan natin dito sa lupa, sa buhay nito dito sa lupa para makapabuhay. As far as God is concerned, it is already given to us. Everything. His divine power has given us everything we need for life. Hindi lang life to the full, but even the power we need na may kabanalan, may kaayusan, may katuwiran. How? Through our of Him who called us by His own glory and grace. How can we live this kind to the full, this life to the full? This life and have a life abundantly. Our knowledge of Him. Now when I say our knowledge of Him, it's not only speaking of personal knowledge of Him, intimacy. It speaks about ano ba yung magpapaligaya sa Diyos? Ano ba yung gusto ng Diyos? Ano ba yung mga bagay na kung saan matutuwa ang Diyos? Ayun, ang tatay, makinig kayo, magulang. Pag natuwa ang magulang sa mga anak, hindi kinakailangan humingi ang anak. Ulitin ko pag natuwa, hindi kinakailangan humingi ang anak. Kasi ang magulang ang lubos na nakakaalam at may kakayahan. At kung kailan niya dapat ibigay. Kung tayo anak ng Diyos, hindi natin kinakailangan pilitin ng Diyos na ibigay sa atin ang lahat ng ating pangangailangan sa pagkakas. All we need to do is to live according to the will of God. All we need to do is grow your faith. Do not live like the pagan. Andiyan mo ba kayo? All these things, sabi ng Bible, all these things will just be what? Ang bihira. Ang pagpapala, kapatid, dagdag lang yan.
Pakisabi sa dagdag. Bonus. That's not the main thing. The main thing for God is your life. That's the main thing. Forget about your needs. Focus on the main thing. What is the main thing? Your life. Our life. And pag napaligaya natin ang Diyos, kapatid, sabi nga ng Bible, even while you are sleeping, the Lord provides. Natutulog ka, kapatid. Yung pagpapala, nakapila sa pintuan ng bahay mo, hinihintay kang gumising. Ang iba dyan, gigising sa'yo para, magigising ka din sa pagpapala eh. Hallelujah. Ano? Just do the right thing. Just do what God wants you to do. Amen? One week ko kami nag-conference sa SAP sa Laguna. May isang businessman yung lumapit sa akin. Pastor, will you father me? Tsaka, Pastor, kung di ba makuha yung account number mo? Hallelujah. I mean, just do the right thing. Just do what God wants you to do. Because even in your sleep, the Lord provides. Amen. Amen? Amen? Nakakita ba kayo? Amen. Alam nyo, may tinura ako before. There are 3 dimensions of receiving. Pakisabi sa naman, 3 dimensions of receiving. The first dimension of receiving is you give, you will receive. Pag hindi ka magbibigay, wala ka tatanggap. There's a first dimension. Sowing and reaping, giving and receiving. Sa first dimension na yan, marami sa atin hanggang dyan lang eh. Sa first dimension na yan, tatanggap ka lang pag may tinatanim ka o may binibigay ka. So, ibig sabihin, ang magdidetermine ng blessing mo, yung bigay mo. Puhunan. Ano? Amen. May mas mataas yan. It's found in John chapter 4. In John chapter 4, sabi ni Lord sa mga disciple, I sent you to reap what you don't sow. Ano mas mataas? Nag-aani ka dahil sa tinanim mo o inaani mo kung hindi mo tinanim? Mas mataas yun, di ba? But Jesus himself said, I sent you to reap what you don't sow. Andiyan mo na kayo? Hindi ka nagpakihiram doon sa tao. Pero yung tao, nagdadala ng ani nila sa'yo. Pero hindi ka pwede doon sa second pag wala ka sa first. Hindi mo na-establish sa first. So, mas mataas yung pangalawa. Alam nyo ba na mas may mataas pa sa pangalawa? Yung third dimension na tinatawag. Alam nyo ano yun? Look at the birds in the sky. They don't sow. They don't reap. They don't harvest. Your Father in heaven feeds them. Pinakamatapin. When I learned to understand this principle, bihira na ako akong humingi. Honestly, bihira na lang. Because I know the principles. Pag may proyekto ako, lumalakad lang, tinitinan ko. Tapos yung kaya tulog. Napapangiti na lang ako. You know. Alam mo bakit ayaw kong humingi? Kasi pag humingi ka sa Panginoon, kung alam mo may pinagagawa sa'yo, hindi mo ginagawa, maski anong hingi mo, maski anong fasting mo, hindi mangyayari. Hanap-hanap ka nga ng trabaho, ang pili mo naman. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Eh, ang pili-pili mo, ina naman ang sweldo. Eh, wala
ka pa naman pinagmamalaki. Wala naman yan sa minimum wage. Wala ka pa karanasan eh. May in-open nga siya ang church before, di ba? Pwede bang maging accountant ka ng church? Ano siya? Mag-booking ka. Pinipig ka na ng pagkakataong magkaroon ng experience. Ayaw mo! Hindi ako nagpaparinig, nagtuturo ako, plain and simple. Pero maraming mga kabataan ngayon, kung mag-isip at mag-inarte, akala mo may ibubugat, may karanasan. Tapos tinatawanan pa yung kalokohan nila. Why don't you become humble enough na? Yes, Lord. Because true success, the foundation of true success is humility. That's the foundation of true success. Hello? Dahil pag natutunan nyo yan, kapatid, habulin ka ng trabaho. Alam nyo, ito, to be honest with you, lalo na kung gawain sa church. Halimbawa, may pinag-aralan ka, lawyer ka. Why don't you handle the legal aspect of the church? Free of charge. After all, it's a church. It's not the pastor, it's a church. If you are an accounting graduate, accountant, why don't you handle the finances of the church, the records of the church? For free. If you are an IT graduate, why don't you handle the media department for free? God has given us the skills. Maganda kayo binigyan tayo ng Panginoon ng skill, binigyan tayo ng Panginoon ng talento, ng karunungan, para hindi pang sarili. Kasi sa simula pa lang, kung ang destination pang sarili, kapatid, para ng artista. Hindi pa sumisikat, naus na. Yung unang pelikula mo, hindi pa nag-now-showing, wala nang theater na tumatanggap. Pagkakataon mo na sana para makilala. Pero sobrang hambog mo, ano nangyari? Nabulinyaso yung pelikula mo. These are principles in there. Balik tayo sa 3 dimension of giving. Saan niyo gusto? Manatili sa first? Tatanggap lang kayo pag nagbigay? O gusto niyo, the Lord will send you to reap what you don't sow? O gusto niyo to sa taas? The choice is yours. Pakisabi sa katabi, the choice is mine. Paano kayo makakarating doon sa taas, sa 3rd dimension? Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness. All of these things. Look at the birds in the sky. They don't sow. They don't reap. They don't store. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani, hindi sila nag-iimpok. Yet, your Father in heaven feeds them. How much more of you? Oh, you little. Sabi ko, pag may proyekto ako, napapangiti na lang pag nagtatanong ako, natapos yun. Sabi, I know you. You are full of surprises. Alam mo, may humingi ng bank account mo, hindi mo naman binibigay, hindi mo naman gusto. Please give me your bank account. It's a dimension of life where the blessings of God will overflow. Let's move forward. Amen? Marami sa atin, ang iba sa atin, wala pa dun sa first dimension. Kung makikinig lang kayo sa mga prinsipyong tinuturo ko, ay nako, you will know how exciting it is to live a Christian life. Amen? Hindi
Hindi ko sinasabing walang pagsubok, but even sa pagsubok, excited ka pa rin. Kasi alam mo, yung God is a God of surprises. His divine power has given us everything we need. It is settled. For life, mabigat yun. Ibig sabihin, hanggat buhay ka. Everything you need for life. In fact, if you are living under a covenant, hindi lang magtatapos yan eh. Even your descendants. Your seed shall possess the gates of your enemy. Your children will become mighty in the land. Kaya maski na mamamatay ka na, if you are living in covenant with God, don't worry about your children. Maaring iba dyan may mga pasaway pa. But if you are living under covenant, yung mga pasaway na anak, darating ang araw, pagsasampalin niya ng Panginoon ang namataon. The cycle of life, naalala nyo cycle of life? God's covenant with Abraham was transferred to Isaac. Transfer na sana kay Jacob, but for 20 years, Jacob refused to live in covenant with God like his father. For 20 years. Ano nangyari kay Jacob? For 20 years, 10 beses siyang dinaya ng kanyang tiyuhin sa kanyang sahod. Pati yung pag-asawa niya, dinaya ng kanyang tiyuhin. For 20 years. Why? Because during the 20 years, nagdaraya, mayabang si Jacob. But when Jacob realized, it's time for me to live in covenant with the God of my father Abraham. Hallelujah. He was blessed. And he was able to impart those blessings sa kanyang mga anak, 12 tribes. The young people as well as the older generation. Let's go back to the covenant God with me, God with Abraham. Kasama tayo nun eh. If you are in Christ, then you are the seed of Abraham. Hello? Enjoy that according to the promise. Kung ano pinangako ng Diyos kay Abraham, para sa akin yun. Hindi lang para sa akin, para sa mga anak ko. Ibig sabihin kung may mga anak ko magpapasaway, huwag naman nawa. Kung may pasaway, saglit lang yan. Amen? Kasi God knows how to realign them. God knows. Why? Because I'm living in covenant. Kunin man ako ng Diyos na matagal o madali, God knows how to deal. Hindi lang yung mga anak ko, kundi magiging mga ina ko. Because the God that I'm serving is the God of all generations. All generations. Kaya nga kung yung mga tatay ngayon, magpapasaway, titiyakin ko sa inyo, yung blessings ay baka maputol sa inyo. Kawawa mga anak nyo. Do not be selfish. Just for the sake of yung presenting bowl of soup. Huwag tayo maging selfish tulad ni Esau. Dahil sa personal na pride, dahil sa pansariling kapuso natin, isusugal mo yung destiny ng anak mo, ng mga apo mo. Ay kapatid, masyado makitid ang utak natin. The God that you're serving is the God of generations. He is not only able to bless us personally, He is able to bless generations after us. Yun ang dahilan kung bakit naglilingkod ako sa Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit kinakailangan magtuloy-tuloy ako sa Panginoon. Bakit? Kasi ang mga anak natin, ang mga apo natin, by nature, papunta sa kasalanan yan, papunta sa kamatayan ng mga yan, papunta sa pagkamiserable yan, by nature. The only way for them to be snatched away from direction going to hell is for us to live the principle of God today. So that hindi man ho tayo sa panahon natin makita yung mga anak natin ay nagiging maayos because of the way we live with God. Bahala ang Diyos. Because God is a God of covenant. Pero Jesus, even his own brothers did not believe nung siya naglilingkod during his earthly ministry. May mga kapatid si Jesus, 6 sila magkakapatid ha. Pero wala sa scripture na makita niyo mga kapatid niya, habang naglilingkod siya, kasama niya sa Bible study, kasama niya sa gawain, wala.
But in history, makita natin all of them, after Jesus' time, all of them, they serve God. They serve the purposes of God. Amen? Ang isa pa nga sa kanila naging martir. Kasi paglilingkod sa Panginoon. Saan na mag-isa rito? Kaya lang, puno na ako sa oras. His divine power has given us everything we need for life. And godliness through our knowledge. That's why, grow your knowledge, grow your faith, grow your knowledge, grow your understanding through our knowledge of Him who called us by our own glory and goodness. Lastly, give the future to God. Do the will of God today. Ito pinakamaganda rito. If you want to overcome worries, leave the future to God. Do the will of God today. Saan yan? Therefore, do not worry about tomorrow. Okay. Kailan kayo nag-worry about your needs tomorrow? Kailan nag-worry ang isang tao patungkol sa pangangailangan niya bukas? Ngayon. Ano ang inawari niya? Ngayon. Yung pangangailangan niya kailan? Bukas. Yung pangangailangan para bukas. Pero apektado na siya ngayon. Tama ba ako? Di ba ganyan tayo? Yung pangangailangan natin bukas, pero apektado na tayo ngayon. Hindi ka na makatulog, hindi ka na makakain, wala ka ng kapayapaan. Bakit? Sa isang pangangailangan na hindi mo pa nararanasan. Mararanasan mo pa lang bukas. Yet we allow our future need to affect us negatively today because of worry. Ano sabi ni Lord? Do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Ibig sabihin, ayan mo yung worry mo para bukas, i-handle ng bukas. Ang dapat mong gawin ngayon, live the will of God today. Know the will of God, live the will of God today. Your worry of tomorrow, pabayaan mo siya sa bukas. Why? Each day. As enough. So, harapin mo kung ano ngayon. Bakit? Bawat araw may kanya-kanya tayong kinakaharap na trouble, pangangailangan. Okay? At sabi, each day has enough. Kung meron kang trouble na kinakaharap ngayon, huwag mo nang dagdagan. Dahil baka di mo na makaya. Because yung trouble na kinakaharap ngayon, that's enough. Pagkisabi mo sa inyo, that's enough. Pag ilinagdag mo pa, yung worry mo bukas, additional burden yan. Kaya hindi ka na makatulog. Hindi ka na makakain. Wala ka ng kapayapaan. Hindi ka na makausap ng matino. Ha? Pag may nagtatanong sa'yo, bigla kasi, ano ba yan? Wala kang na. Alam mo? Hindi ka masagot ng matino. Why? Because you allow the worries of tomorrow to affect your burdens today. Nadadagdagan. Kaya maski na yung magagandang puna sa'yo, ang ganda mo naman. Hey! Ano sabi mo? Naku ka mo. Kasi sabi ng Bible, each day has enough. Kung may nararamdaman ka, nakikita, harapin mo na lang yan. Kung yung dahilan ng pag-aalala mo ngayon bukas pa, please, discipline yourself, not tomorrow, to worry for tomorrow. Pero alam niyo, hindi ganun kadali. You need to discipline yourself to think of the Scripture, to think of the Scripture. Okay, I'll give you an example. Ako'y diabetic, ang misis ko diabetic. Pag tinitingnan ko yung mga anak ko, Lord, sino kaya sa aming dalawa ng misis ko ang mauna? I'm now thinking of the future. If my mind is focusing on our future, the trouble comes. Sabi ko, Lord, pag nauna ng misis ko, sino mag-alaga sa akin? Lalo pag na-hospital ako, ang hirap, hindi ko pwede. Yung mga anak ko, hindi nila ako kayang alagaan tulad ng ginagawa ng kanilang. Para ko naman ang nauna. I don't think magagawa ng misis ko yung paraan ng pangunguna ko, something like that. So, mag-isip pa na kung sino mauna sa amin,
Isa lang bagay ang dumating sa akin, lalo ako nag-aalala. Naku, hindi ibig sabihin, lalo lang ako nag-aalala. Now, pag hinayaan mo yan, may tendency na kausapin mo yung mga anak. Si Jen hindi pa tapos. Ha? May ganun na akong iniisip na isang araw siguro habang nagdi-dinner kami, baka sakali makalimutan ko, mayroon ako mga dapat na yung lupa sa Damhari, ipalipat ko na sa pamaya, nasa akin. Yung mga ganun klase, doon ka dadalhin. Why? Because you allow worry to take over. Sabi ko nga sa inyo, do not allow worry to take over. Pag 2 minuto na, anong ginagawa ko? Pag yan ay nasa isipan ko na, simple lang yung ginagawa ko. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans not to harm you, but to prosper you. This is the name of my Lord God. Hindi ko titigilang mag-meditate ng scripture. Jeremiah 29:11. Hanggat mayroon pang worry. Jeremiah 29:11. John 10:10. Confessing yung mga scripture, my children will become mighty in the land. They will possess the gates of my enemy. Those scripture na pinangako sa akin ng Panginoon, I have to meditate it, I have to confess it, I have to declare it until mawala yung worry. It takes the Word of God to be in your heart. It takes the Word of God to be releasing your mouth. It takes the Word of God to discipline and capture. Put into captivity all the knowledge that exalts itself against the knowledge of God. Anything in your mindset na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon na nagbibigay ng worry sa inyo, kinakailangan mawala yan. The only way to take captives of those thoughts is what? Meditate, confess, declare the Word of God. That's the only way we can overcome worry. And then, live for today. Each day has enough trouble. Harapin mo yan. Huwag mo harapin yung bukas. Wala kang kakayahang harapin ang isang bagay na hindi pa tumarating. Isulat niyo. Wala kang kapangyarihang harapin ang isang bagay na hindi pa tumarating. Patunayan mo yung kakayahan mo sa pamamagitan ng pagharap sa kasalukuyan. Malinaw mo ba? Malinaw? Train our mind and spirit not to worry about tomorrow. Tomorrow, pagdating ng araw na yun, we'll cross over. We'll cross over pagdating na. But for the meantime, stick for today. Live for today. How do we live for today? Live the will of God. Align yourself to the will of God. Obey the will of God. Live the principle. And let tomorrow worry for yourself. Magugulat na lang kayo pag-gising nyo sa umaga. Yung pong inaalala nyo para sa umaga, pag-gising mo bukas, akala mo giant, ang liit lang pala. Andun pa rin yung problema, pero pag-gising mo, because you follow the principle of God today, yung tingin mo dun sa giants, maliit lang pala. At pag maliit lang tingin mo sa demonyo, you are like David. Sino ba itong Philistine? Sino ba itong accept ko sa Islam? Amen? This is how to live a worry-free life. Hindi ko sinasabi na mawawala na kayo ng worry. Sabi ko sa inyo, hanggang may need, worries are always there. But this principle will teach us how to fight and overcome. Maliwanag? Dahil happy ko